Showbiz fanatics, Catherine Bernardo and Alden Richards or Katlin, may good news and bad news na hatid sa lahat ng kanilang mga channel for more showbiz updates. So ngayong araw, nais ko po muna of course magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Thank you so much. At ngayong araw ay ipinost po ng ilan sa mga admin itong si Mr. Alden Richards na yung magaganap na, sabi niya, only 6 days to go until Wiltec Golden Grand Celebration. Save the date for Sunday, September 29, 2024 and prepare for an unforgettable day including an exclusive meet and greet with Alden Richards. This is an event you definitely don't want to miss. Join us in honoring 50 incredible years of Wiltec and creating lasting memories together. We can wait to celebrate this milestone with you. So may ganap po si Mr. Alden Richards is coming September 29, 2024 na kung saan isa po siya sa mag-host ng nasabing brand, yung Wiltec. And meron pong 50 incredible years silang sineselebrate. And of course, bago yan, panoorin po muna natin ang isa sa mga good news na hatid ng isang showbiz outlet. Panoorin natin. Talaga lumalabas ang trailer, ang full trailer ng Hello Love Again. Napakagandang balita na ang mga sinihan sa Pilipinas. Ayun, inalobra ang kanilang mga sinihan. November 13 ang showing nito. Nakabook na kagad. Ang benta na ng ticket. Diyos ko, alam mo ba? Parang dito nga sa benta ng tickets na nakarating sa atin. Parang bawi na ng Star Cinema at ang GMA Pictures ang puhunan nila. Alden Richards. Base po sa isang news outlet at base po sa report ay base po sa calculation na ibinenta or na sold out ng mga tickets ng Hello Love Again, sinasabi po nila na yung ginastos, yung kabuuan ng gastos dito po sa nasabing movie ni Catherine at ni Alden Richards ay nabawi na dun po sa mga naibentang tickets at sa mga almost how many cinemas na binuksan, including po yung mga Ayala Malls and Shangri-La. Nagbukas na din sila ng kanilang mga cinemas for this movie. And very remarkable to kasi hindi po lahat ng mga movie ay nabibigyan ng opportunity na magbukas ng ganito karami, no? Yun po yung good news. And the bad news, may nag-comment kasi dito sa ating comment section. And Miss Raquel Bersosa asked me, sabi niya, Miss Lared, ask ko lang po, totoo ba na may natanggap na death threat si Alden at Catherine at kaninong fandom galing yun? Sana hindi totoo, grabe naman yung ibang fans. O kung hindi man fans yan, baka personal yung may kinalaman sa nakaraang relasyon ni Catherine. Aba, pag may ganyan na, hindi na biro yan. Kailangan hanapin nila yung ganyang uri ng tao. Dapat kung sino man, dapat i-trace nila yan. Dapat hindi ginagawang biro yung salitang death threat. Prayers po para sa safety ni Catherine at Alden. Nag-comment po siya dito. Syempre, hindi naman tayo pwedeng sumagot agad-agad nang wala pa tayong napapatunayan. At wala tayong mga ebidensyang nakalap, diba? So, nag-try ako maghanap kung meron ba mga pag-uusap patungkol dyan. And base po dun sa mga research, wala naman pong mga napapabalitang ganong pangyayari dito po sa buhay ni Catherine at ni Alden Richards. And parang ginagawan lang, fake news na naman po ito I think meron pong gumawa ng isang YouTube channel na naglabas ng ganitong klase ng news na hindi naman talaga totoo. No, wala naman pong ganitong pangyayari. At sobrang verdict naman po masyado yung mga ganong klase ng news na parang kailangan nung humantong ka na sa death threat, gagawa ka ng mga fabricated news patungkol dyan na alam mo naman talaga makakasira sa isang tao. Tapos, ang masakit pa doon, nadadamay pa yung pangalan ng ex-boyfriend ni Miss Catherine. Well, in fact, kung tutuusin, hindi po gagawin ni Daniel Pian kay Catherine Bernardo. Kasi yun ang tinukoy po doon sa isang outlet na yun At the same time, bago pa po yan mangyari, dadaan pa po yan siguro naman po alam natin kung gaano po kahigpit yung gwardiya ni Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo. And bago pa po lumapag sa kanila yung death threat na yan, may mga nakaabang na, diba? Nakukuha niyo po yung yung aking idea. Kaya nga tama lang po na nagtatanong muna kayo bago kayo maniwala sa mga ganong klase ng news kasi wala naman talagang ganong pangyayari. So, dapat po malinaw sa atin yun. And of course, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi ni Mr. Renato, hi Miss Tareds, nung may nag-notif sa YouTube ko, pinanood ko agad yung interview. Daw meron na akong idea kung anong flow ng interview based on Joros said to me. Kasi medyo matagal-tagal na rin tong interview ngayon pa lang na-upload ng Pep sa YouTube. Nung napanood ko ng buo, natatawa kay Joros, pinapawisan siya sa mga tanong. Piniga siya ng husto, nilusot naman ng maayos. Hindi man indirect yung sagot, but unconsciously nasagot niya na yung mga katanungan. Hindi ko lang alam kung gets sa mga interviewer. Para sa akin, tumatak sa akin yung word na pinuperson ni Alden si Kat, right? Yes, isa rin yan sa mga word na na talagang nag-retain kapag po pinanood nyo ng buo yung 22 minutes na interview ni Mr. Joros. Binanggit niya talaga yan. And he also said na parang, di ba, niya open book naman, di ba? Parang alam naman lahat ng tao. And then they use the word pursue and nakuha ko rin or parang kumbaga is pinick up ko rin yung word niya na extra, no? Sa lahat po ng mga kasama nila, Alden is really sweet
and caring but extra with Miss Catherine. So sabi niya, si Kat right from the get to go na umpisa doon sa after birthday celebration ng glam team ni Kat, doon pa lang pala may ligawan na nagtutuloy-tuloy na kung kailan sinagot si Alden, that we don't know, pero meron akong May 26 sinagot si Alden, hula ko kasi base sa timeline, birthday party ni Kat sa Palawan, nag-umpisa na si Alden April after birthday party din, nagtuloy-tuloy na mga sightings hanggang housewarming party, hanggang sa ayun na. So ito yung sinasabi niya na parang timeline, no? So yun yung mga evidence na, pero syempre katulad po ng sinasabi ko, 'di ba? Parang mas magiging credible kasi kung kay Miss Catherine or kay Alden Richards mismo manggaling yung pag-amin, 'di ba? Kasi mahirap naman na mag-speculate tayo sa isang bagay na wala pang konkreto na talagang sa kanila mismo nanggaling. Sabi ni Ma'am Shibergy, "Hi Ma'am Dars, thanks again for reading my comments. God bless you Ma'am Dars." Naku Ma'am, trending nga si Joros ang kanyang interview. Basta Kat din trending Ma'am Dars. Itong araw na to, nagsama sila ngayon eh. Baka may endorsement silang dalawa. Ay naku Ma'am Dars, talagang salita ng serye and movie Kat din after HLA kasi sila ang sikat eh. Just like Daniel and Miss Catherine, di ba salitan ang serye and movie din nila noon dahil malakas ang fandom nila. Si ganyan din ang Kat din. Ang tagal ng October 5 ng Dars, so excited na sa pag-promote nila. God bless Kat din forever. Of course, ayan. So, ano na yan, mark your calendar this coming October 5, 2024. This is gonna be the first, first promotion kung saan gaganapin sa pinakamalapit na bahay ni Mr. Alden Richards, di ba? And ngayon pa lang, parang ang dami na po natin mga naiisip. Kaya tuloy natatawag na dilulo yung Kat din kasi hindi pa man nangyayari, di ba? Parang naiisip na natin. Tapos sila, parang iniisip nila na parang pinangungunahan daw natin yung mga possibility na mangyari. Mga nagsiselos kasi. Sabi naman ni Miss Marites Ferrer, ang clue po ni Joro, sabi niya, mas pinapahalaga niya si Kat at sabi niya may binibigyan at pinadadala ng mga bulaklak. Kaya nga mga asumerang palaka, may kokak na lang kayo. Kat din is real. Sabi ni Lena Banting, please all Kat din fans, Aldenatic fans, K-buddies, lahat po tayo sama-sama na manood ng Hello Love Again. Ayan. So, according po sa ilang news, nakakandak na rin po ang ilan sa mga kababayan natin sa Canada dahil meron na rin po mga pa-black screening doon, no? So, malalaman natin yung kay Mr. Renato Sain kasi, ay, uuwi pala siya ng Pilipinas. Sabi po niya, uwi siya ng Pilipinas para kasama ng kanyang pamilya para to watch HLA. Diba? Yaman, diba? Sabi ni Mr. Raquel Bersosa, ang importante, hindi na tayo mga dilulo, mga kokatdens ko. Cheers! Yan, true. Dahil meron na po tayong ebidensya na nanggaling mismo dun po sa naging kasama po nila sa Canada. And wala na silang pwedeng idahilan. Kaya nga po yung mga nagko-comment sa comment section, galit na galit po sa akin yung mga yan. Kasi nga, diba, parang, pinupush ko daw si Alden kay Catherine. Meron na nga daw siyang Maine Mendoza. Samantalang si Maine Mendoza, nag-post na po sa IG niya ng unang anibersaryo niya ng kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde. And talagang galit na galit sila kahit sa Facebook kung ano na sinasabi nila, dead man na lang tayo sa kanila. Alam naman po natin yung pulot dulo ng lahat ng yan, diba? So anyways, and of course, another sabi ni Miss RJ Med, blessed Saturday for all Kat din fandom. Finally, we heard from Joros, closest friend of Kat din. Yes, Alden is pursuing Kat, meaning we are not bilulu, walang halong showbiz. Joros prove how Alden gave a special treatment for Kat. Genuine gesture from man in love. Sincero talaga si Tisoy namin kay Morena. Let's all cease in not in praying. Lahat po ng resibo ay nailatag na. We are very glad to know that Sir Joros confirmed everything. Proud Kat din fan here. True. Diba parang sa mga statement kasi ni Joros, hindi niya po intention na maglabas ng impormasyon. Pero if you're going to read between the lines of Joros Gamboa, mababasa mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan maging matalino kayo at parang kailangan maging vigilant kayo sa mga sinasabi ni Joros kasi dun palang makakakuha ka na ng info. Sabi ni Daisy, Ma'am si Daisy, good afternoon po sa lahat ng Kat din and to all your followers, Miss Dars, at pati na rin sa mga bashers. Nakakatuwa si Joros, tuwang-tuwa siya habang nagkukwento tungkol sa Kat din. Walang makikita na ginagawa for movie, but nakikita sa kanyang tunin ang totoo sa Kat din. Thanks Joros at sa update, Miss Dars. Ayan. Thank you po Ma'am si Daisy Empleo sa inyo pong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone!